Para purong napalo sa puwet, etong bangag administration mga kababayan sa tuwing magbibitiw ng mga birada, etong si VP Inday Sara. Dahil alam naman natin ha, nabulag pipi at bingi ang administrasyon ngayon. Kahit ano pang reklamo natin o etong mga ordinaryong mga mamamayan mga kababayan, kahit pa anong sigaw natin sa ating mga hinaing, mga problema, mga request sa gobyerno kung paano tayo matutulungan, ay bulag pipi at bingi. Pero kapag si VP Sara na daw mga kababayan ang nagsasalita, ay mabilis pa sa alas 5. Automatic ang sagot ng mga ulol na ito na mukhang hindi pa daw nag-iisip ang kababayan ay sasagot na. At ang mga sagot nila, hindi pinag-iisipan. Kahit pa'y itong mga pula naman ni VP Inday Sara ay nasa lugar naman. Sa halip na bigyan nila ng solusyon ang mga issue, ay sinisiraan pa nila ang VP Inday Sara nyo. Panoorin po natin mga kababayan. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Cocaine and champagne. Ano ito, mga sangay ng ating pamahalaan. Pero grabe no, binanggit na talaga ni VP Inday Sara mga kababayan ang word na cocaine. Ibig sabihin, alam na ni Sara na talagang polvoronic itong andyan sa palasyo ngayon mga kababayan. Ano bang masasabi mo dito, Mamalu, sa naging recent pahayag ni VP Sara? Alam mo, Admar, itong mga pahayag na ginawa niya, clearly kinokontrast niya ang klaseng liderato na dapat meron ang bansa natin, no? Yung reference niya sa cash, cocaine. Cash! Etong pagkahayop nila sa pondo ng bayan, mga kababayan. At saka ano yung isang C? Champagne. Cocaine and champagne. Champagne, okay. Yung cash, budget. Cocaine, in reference to si Pangulo dahil dalawa ng pahayag na ginagamit niya yan. Yung direkta na no? Direkta ng pinitik ni Sara mga kababayan si PBBM parang pinalo na sa puwet. Cocaine pa more. Cocaine at saka cocaine video. So, wag babasahin mo yan. Pag dineconstruct mo yung pahayag niya, naniniwala siya dun sa video. Okay? Dahil ginagamit nga niya. Tapos yung champagne, well, alam mo naman, ang champagne is elitista yan. Ang ordinaryong tao, bilog lang, di ba? So, by using champagne, parang sinasabi niya na ito ngayon yung naghaharing uri sa atin. At the same champagne, time, mga alta, mga kababayan. Siguro yung reference. Alta na squatter ang asal. So, champagne, nakita naman ng lahat ng taong bayan dahil yun Bindi Honor na ginawa ni First Lady. So, sa tingin ko, kino-contrast niya at nagiging direct na siya sa direct mga na issues si VP na ating Sara. nakikita. Parati niyang sinabi dyan na ginagamit niya yung kanyang posisyon, resources at platform para mapakinig ang mga hinaing ng mga Pilipino. Oo nga mga kababayan, no? Dahil wala na bingi na ito sa mga ordinaryong Pilipino na nananawagan mga kababayan. Pero kapag si Sara ang nagsasalita, mabilis pa. Sa alas 5 mga kababayan. Andun agad, bandiklak, alas 5 na. So bilang pangalawang Pangulo, meron naman siyang karapatan na ganon. Pero ang nangyayari, bakit ang nangyayari, ma'am? Kasi nga, sinasabi nga niya, bilang isang Pilipino, nire-represent na niya yung kanyang sarili para maging boses ng taong bayan. Kasi nga, konting salita na nga lang niya, naririnig agad yung kanyang so kumbaga effective siya bilang tagapagsalita ng taong bayan. Hindi nila mapipigilan si VP Sara mga kababayan. Di ba kung iba ang mayroong pasabog katulad nila nitong si Cathy Binag, iba pang mga whistleblowers mga kababayan, hindi umaabot sa media Di ba? Si Cathy Binag hindi umabot sa media. That is fishy. Pero ito si VP Sara, hindi nila man-news blackout mga kababayan. Dahil, ewan na natin din itong media ha. Parang addict sila, no? Kapag mga Duterte na talaga ang nagsasalita, scoop ka agad. Bahala na kayo, bagbawalan nyo kami. Pero, Duterte na yan itong mga media mga kababayan, good or bad, talagang news agad ng media. Kaya ngayon mga kababayan, maganda na si VP Sara na ang ating spokesperson para makarating doon sa kataasan na powers that be ang ating mga hinaing. Pero nangyayari ngayon, imbis na yung mensahe, yung pagtuunan ng pansin, lalo na ng national government, ang pinupuna,
yung mismong nagdala nung mensahe. Natural Sinisiraan nila si VP Sara. yun kasi hindi nila gusto siya eh. Hindi gusto si Vice Presidente. Makikita mo naman kaagad ang reaksyon ng mga kongresista, whether sa House or Senate, may reaction kaagad. So makikita mo na pagiging React agad, no? pagsalita ng hinaing ng tao, very effective siya doon. Kasi may reaction eh. Hindi lang yung reaction na maayos, pero Violent reaction talaga. reaction Galit. Ang mga buhaya, mga kababayan, tatamaan. Na doon makikita mo yung lakas ng isang Duterte na immediately nakukuha mo yung reaksyon ng mga ito na hindi nagmumuni-muni, hindi nag-iisip, hindi tinitingnan saan ba tayo nagkamali. Diretso na sila putak, mga kababayan. Hindi nila pinakinggan. Ano sinabi nito si Sara? Kung may punto ba o wala. Siraan agad si Sara. Kamali. Pero para lamang kumbaga sa game ng dama, maalis mo yung advantage. Clearly, Pwede chess. kitang-kita natin whether isang salita ang bitawan ng ating pangalawang Pangulo o isang pahayag na linalabas niya. Makikita mo kaagad yung political establishment nagugulat at hindi magkaintindihan paano ba magre-react. At immediately, naandun sila to defend yung Pangulo. Tama. Tapos, walang spokesperson ang presidente, mga kababayan, no? Kanya-kanya. Ang nagiging mga bungangera nila, mga kababayan, andun sa Kongreso. Yung mga maliliit na buhaya. Ano ba tawag sa maliliit na buhaya? Butiki. Hindi, mga kababayan, mas malaki pa yun sa butiki dahil ang sisiba Ano na naman yung sinabi niya, kung ikaw ay natatamaan, sumasagot. Kung ikaw ay natatamaan, nagbubulong-bulong, at ano bang gagawin natin sa kanya? Wala ko kayong magagawa sa Vice Pangulo dahil may mandato ho yan. At tama lang naman na gamitin niya ang kanyang posisyon para iparinig sa buong taong bayan na ito yung nararamdaman niya ngayon. Alam niyo, mga kababayan, kung bakit hindi nila mapatumba itong si VP Sara? Dahil ang kapangyarihan nitong si Sara ay nasa mga tao. Taong bayan ang nasa likod nitong si VP Sara Duterte, mga kababayan. Hindi katulad ng iba dyan. Yung leader na ang kanila kapangyarihan ay kinukuha nila sa mga politiko. Ginagamit ang resources ng gobyerno para manakot, lalong-lalo na ating sandatahang lakas, kapulisan. Yan ang kanilang kapangyarihan, pero what if mapupuno ang mga iyan at ayan ang sumunod sa inyo? Delikado kayo. Pero ang ano din dito, ma'am, ito bang mga ginagawa nila nakakatulong sa kanila? Itong imbes na yung mensahe, yung pagtuunan ng pansin, kasi legit naman talaga yung concern ng taong bayan, pati na rin nga itong mga retired generals. Nagbigay na rin ng kanilang mga pahayag ukol dito pagkadismaya, di ba? Lalo na sa usapin ng korupsyon. No comment sila, ha? Dito sa manifesto ng mga retired generals. Wapak Pero VP Inday na, mga kababayan, grabe, ang bibilis sa mga bunganga nila sa pagtatanggol. Sa kay Tambaluslos at kay Baby M. Kaya ba sila pumipitik sa pangalawang Pangulo kasi natatamaan sila? Definitely admire. Tamang-tama. Definitely. Sa kwan parang hinampas mo yung pit ng mga yan. Hinampas ang mga pwet. Hindi magkaintindihan anong gagawin, no? Yung sulat ng generals ng Davao sa nangyayari sa Davao, yung reklamo ng mga generals tungkol sa corruption, hindi nila sinasagot. No comment sila. Pero pag binatawan ni pangalawang ni Vice Presidente yung ganyang issues, nagre-react sila. Hindi sila nagre-react ng violent reaction. Isip na sinasabi, oo nga, ano ba ang gagawin natin dito? Wala nang isip-isip sila, mga kababayan. Sagot agad kay VP Sara.
At sisiraan agad si Sara. Pero nagre-react sila politically. Meaning, hindi sila magpapatalo pagdating sa politika. Makaisa ka, susundin at susundin ka namin. Tapos sobrang dami nila magsasalita mga kababayan, tapos pick up agad sa news. Sinisiraan nila si Sara sa news. Oh. At sasabihin na, Tapos comment agad yung mga trolls sila. Oh, Sara Duterte, Sara Mau, Chikwa. kami mali ang ginagawa mo. So makikita mo, hindi constructive naman si Vice Presidente. Di ba inisa-isa niya yung health, yung baha, yung peace and order. Constructive yun. Bakit hindi sila pumukol ng solusyon na constructive? Sila ang nasa poder eh. Tama. Nasa kanila ang budget. Ayaw nila i-acknowledge yung problema mga kababayan. Buhaya kasi eh. Ugali ng mga buhaya. Gusto sila lang sila lang ang tama. Nasa kanila ang human resources, 'di ba? Kaya magtataka ka, bakit ganun ang sagot? At ang sa lahat ng ayaw ko, yung sabihin na bakit mo binabato ang Pangulo? Abay, sandali lamang, tayo ba'y royalty? Na walang kahit sino Bawal pulaan ang presidente. dyan, hindi ba ang demokrasya? Tapos dati, nung panahon ni dating Pangulong Digong, grabe, non-stop sila sa mga kababayan, pagpukol sa presidente. Is a protection of the minority right, which is yung criticism is minority. Kung ang tingin nila minority yan. Kung ang tingin nila sandali lang, kailangan natin tigilin ito dahil maraming sumasang-ayon sa kanya. Ay problema yun. So dapat, ang gawin nyo, ang pagsagot nyo, admit the problems and come up with the solution. Hindi ba dapat yun ang isang rational na pamumuno? Ang pamumunong nasa tama ang isip, ang dapat gawin? Lead. Kaso ka lang, nasa tama pag-iisip pa nga ba? Kung totoo ang mga bintang sa kanya na pulboronic, siguradong wala sa tamang isip yan. Sama-sama tayong babangag muli. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.